treason at espionage. Ito umano ang mga posibleng kasong kaharapin ng isang public relations firm na nakabase sa Makati, bunsod ng pagkakasangkot sa troll farm na may kaugnayan sa China. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Posibleng kaharapin ng mga aktibong direktor at incorporator ng Makati-based public relations firm na Infinite Us Marketing Solutions ang mga kasong treason at espionage. Ito ay bunsod ng umano'y pakikipagtulungan sa China upang magpatakbo ng mga troll farm sa Pilipinas. Ang pahayag na ito ay makaraang sumailalim muli sa pagdinig ng Philippine Maritime and Admiralty Zones Committee na pinamumunuan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Sa pagdinig, iniharap ni Tolentino ang isang kontrata sa pagitan ng Infinite Us at ng Chinese Embassy kung saan napapaloob dito ang umano'y pakikipagsosyo ng China sa naturang firm. Ito ay upang magdalaga ng mga keyboard warrior na layong magbenta ng disinformation na papabor sa Beijing. Bukod dito ay may cheque rin mula sa Chinese Embassy na ipinakita ang senador na nagkakahalaga ng 900,000 pesos. Mariin namang pinabulaanan ng founder ng Infinite Us na si Paul Lee ang mga naturang akusasyon. Depensa niya na ang bayad ay para sa pag-oorganisa ng awards for promoting Philippines-China understanding noong June 2023 kung saan kanya ring nabanggit na ito ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang paliwanag na to ay hindi kinagat ni Tolentino. Collaborating with a foreign government to put down our system. And it's ongoing. Even though in a digital space, it undermines the sovereignty of our country, our institutions, as well as society itself. It is a highest form of betrayal to one's flag. Bukod sa treason o pagtataksil, isa pa umano sa posibleng kaharapin ni Lee ay ang espionage o pag-eespiya. He's been an accomplice, more than an accomplice, so he's functioning as a Filipino, part of a Filipino corporation here. So, espionage probably. Samantala, maaari naman umanong bawiin ng Securities and Exchange Commission ang mga articles ng incorporation ng Infinite Us. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, natuklasang dumaan sa dalawang casino operators ang ibinayad na ransom money ng pamilya ng pinaslang na negosyanteng Chinoy na si Anson Ke. Samantala, mayroon ng 5 sospek ang pulisya para sa naturang krimen. Para sa detalye, narito ang ulat. Pinangalanan ng Philippine National Police o PNP ang dalawang casino junket operators na dinaanan ng ransom money kaugnay ng pagpaslang sa Chinese businessman na si Anson Ke. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, kinilala ang mga kumpanya bilang Nine Dynasty Group at White Horse Club. Isiniwalat ni Fajardo na nasa likod ng Nine Dynasty Group ang Chinese national na si Li Duanwang. Hindi naman muna pinangalanan ang nasa likod ng White Horse Club. Hawak na umano ng pulisya ang listahan ng iba pang mga personalidad na dinaanan ng pera. Pahirapan umanong matrace ng mga otoridad ang ibang pinaglipatan ng pera dahil inilagay ito sa cryptocurrency wallet. Samantala, mayroon ng kabuang 5 sospek ang pulisya na sangkot sa pagkidnap at pagpatay sa naturang negosyante. 3 umano dito ay hawak na ng mga otoridad. Balak namang i-revoke ng PNP ang authority to operate ng dalawang nabanggit na casino junket operators. Kabilang din dito ang pagkumpiska at pag-freeze sa kanilang mga assets. Sasampahan din ng money laundering cases ang mga sangkot sa paggalaw ng naturang ransom money. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mariing nanawagan ang Ambombero ng Pilipinas o ABP Party List sa Commission on Elections na ipasa na ang resolusyong kikilalanin ang legalidad ng kanilang partido. Ito ay bunsod ng pagkakaroon ng kaparehong pangalan at kinakatawan ng partido na kanilang matagal nang kine-question. Narito ang ulat ni Princess Castro.
Ilang araw bago ang national and local elections sa May 12, ay mariing nananawagan ang Bumbero ng Pilipinas o ABP Party List sa Commission on Elections sa COMELEC na agarang ipasa ang resolusyon na kikilala sa kanilang legalidad bilang kinatawa ng sektoral na grupo. Kasabay ng panawagan ay ang pagdiriwang ng International Firefighters Day na kinakatawan ng sektor ng partido. Ang apilang ito ng grupo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay pinangunahan ng unang nominado ng ABP na si Jose Antonio Capep Goitia. Obserbahan nyo na lang po kung sino yung totoong sektor at kung sino yung totoong ang Bombero Party List na nagbibigay talaga tugon sa mamamayan. Makikita naman ho kami, lagi ho kami nasa mga sunog. Lahat ho ng mga brigada namin nandun. Depensa pa ni Goitia na ang orihinal na nagtatag ng partido ay si Linensky Bakud kung saan matatanda ang kamakailang kinitilang buhay nito nang hindi pa nakikilalang suspect na hinihinalang may politikal na motibo. Kaugnay nito ay nagalok naman ng 1 milyong pabuya ang ABP sa sinumang makapagbibigay ng wastong impormasyon sa mga suspect at utak sa pagpaslang kay Bakud. Impormasyon lang. Magbabayad ho kami. Ako mismo magbabayad. Impormasyon lang. Kahit wag ho sa amin. Sa otoridad nyo na ho ibigay. Sa kabilang banda, tuloy ang laban ng partido at buong tiwalang naniniwalang mananaigang hustisya sa pamamagitan ng judicial power ng poll body at matugunan ang kanilang panawagan. Bago pa ang paghimok na ito, ay una nang nagsampa ng kasong perjury at falsification of public documents ang founder ng grupo na si Bakud sa Office of the Prosecutor sa Quezon City at Manila laban sa 10 individual na umano'y umaangkin sa kanilang sarili bilang mga bagong opisyal ng ABP. Sa ilalim ng naturang reklamo, inihayag ni Goitia na pineke ng grupo ang pirma ni Bakud at lahat ng incumbent board of directors upang ideklarang sila ay nagbitiw sa kanilang puwesto noong February 19, 2024. Pagtatamang pahayag naman ng ABP, naganapang pagbibitiw ng mga lehitimong opisyal noong May 12, 2024 kung saan naganapang overall and special regular meeting ng partido bilang pagsunod sa Articles of Incorporation at Bylaws ng ABP. Gayunpaman, itinuring ni COMELEC 2nd Division Presiding Officer Marlon Casquejo ang kaso bilang default noong January 17, 2025 dahil sa hindi pagharap ng mga petitioner sa itinakdang petsa at oras ng pagdinig. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Tinalakay naman ng DOF at USDFC ang mga prioridad para sa pagpapalago ng pribadong sektor sa Pilipinas sa isang pulong sa Washington, D.C. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Nakipagpulong ang Department of Finance o DOF sa mga opisyal ng U.S. International Development Finance Corporation upang talakayin ang posibleng mga ugnayang pang-investment sa Pilipinas. Layunin ng nasabing pagpupulong na tukuyin ang mga pangunahing sektor na maaaring pasukin ng mga pribadong pamumuhunan, partikular sa larangan ng enerhiya, kalusugan, infrastruktura at teknolohiya. Dito ay pinunto rin ni IFG Undersecretary Joven Balbosa ang kahalagahan ng Infrastructure Flagship Projects o IFPs sa riles, tulay, kalsada, pabahay at teknolohiya bilang pangunahing prioridad ng bansa. Ipinahayag din niya ang kagustuhang makipagtulungan sa US para sa mga oportunidad sa Luzon Economic Corridor. Kasama sa delegasyon sa Pilipinas ang mga kinatawan mula sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika. Lumahok din sa pagpupulong ang mga kinatawan ng pribadong sektor sa infrastruktura upang talakayin ang mga potensyal na kolaborasyon sa real estate at infrastructure. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. 3 kababaihang Pilipina na biktima ng human trafficking sa Malaysia ang matagumpay na naiuwi ng Bureau of Immigration sa tulong ng mga dayuhang ahensya.
Ayon sa investigasyon, na-recruit ang mga biktima sa pamamagitan ng social media at pinangako ang magiging waitress, ngunit napilitang maging GRO sa mga bar. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas pinaigting na pagbabantay sa mga daungan at paglaban sa trafficking upang maiwasan ang ganitong uri ng pananamantala. Paitingin naman ng Department of Agriculture o DA ang mga programang sumusuporta sa mga magsasaka at mangingisda sa bansa alinsunod sa food security, accessibility at affordability targets ng kasalukuyang administrasyon. Ito ang ibinahagi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasabay ng selebrasyon ng Farmers and Fisherfolk Month. Kabilang sa mga nasabing programa, ang pagtataas sa buying price ng National Food Authority sa 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo ng tuyong palay at 17 pesos hanggang 23 pesos kada kilo naman para sa basang palay. Bukod pa rito, tinatayang nasa 150 na ang bilang ng rice processing centers na naipupundar ng kasalukuyang administrasyon mula June 2022 habang 22 ang nakatakdang itayo ngayong taon at 30 para sa taong 2026. Isinulong naman ni Transportation Secretary Vince Dizon nitong Lunes ang pagkakaroon ng department order hinggil sa mandatory drug testing sa lahat ng Public Utility Vehicle o PUV drivers kada 90 araw. Ito ay kasunod ng nangyaring aksidente sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX na kumitil sa buhay ng 10 katao habang mahigit 30 naman ang sugatan. Nasasaad sa nasabing department order na lahat ng PUV drivers, kabilang na ang mga motorcycle taxi riders, ay kinakailangang sumailalim sa mandatory alcohol and drug testing bago tanggapin sa trabaho. Dagdag naman ni Dizon, makikipagtulungan ang ahensya sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsasagawa ng nasabing mandatory drug test. Susunod sa News Force. Young Filipino weightlifters hakot medalya sa Peru Meet. DTI hihilingin sa US na pababain ang taripa ng export ng Pilipinas. US President Trump planong magpataw ng 100% na taripa sa mga foreign films. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.